Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Thank you sa pag-feature ng story ko about sa building sa Makati. Second story ko po. Not sure kung nakakatakot pero twice kasing nangyari sa akin. Kabataan days ko, college to be exact. Mahilig akong magtelebabad. Kahit sino kinakausap ko. Nauso yung call waiting. Nag-subscribe si mama kasi ayaw niyang nagbibisi ang linya ng phone namin. So ayun, one night, mga 12 midnight onwards yun, may kausap ako sa telepono. Biglang may nag-beep, background lang. Wala akong lampshade sa kwarto. Nakabukas lang yung pinto ko at yung kulay dilaw na bumbilya ng hallway lang ang ilaw na bukas. So nag-beep yung phone dahil sa call waiting. Pagkasagot ko, yung tita ko ata yun o yung kasambahay namin, nakakapatid ng lola ko. Tumawag siya, hinahanap ang nanay ko. Sabi ko tulog na kasi nga anong oras na nun. Sinabi lang niya sa akin na namatay na daw yung lola ko, si Lola Babe. Binabaan ko na lang ng telepono. Kasi sobrang natakot ako. Okay na lang ang naisagot ko nun. Tapos nagpaalam na ako dun sa kausap ko. Natulog na at kinabukasan ay sinabi ko yon kay mama, yung about sa lola ko. Itong pangalawang tawag na to ay related sa una. Pareho kasi itong pagbabalita sa isa pang kapatid ni lola ko. Pero 2 to 3 years ang pagitan ng tawag na to. And this time, ibang oras ko na siyang na-receive. Umuwi ako galing school noon, mga 3 to 4 p.m. Naglalakad na ako noon habang hinahanap ko yung susi ng garahe. May ka-text pa ako. Nung malapit na ako sa pintuan, nung hahawak na ako sa pinto para buksan yung screen door, bago ko pa ito mahawakan, nakita kong nakabukas yung main door ng bahay namin na nasa likuran ng screen door. Napasugod ako sa bahay ng tita ko na kapitbahay lang namin. Pagpasok ko sa bahay nila tita, tinanong ko agad kung may dumating na ba dun sa bahay namin. Ang sagot ni tita, wala pa daw. Ako pa lang. Nagtaka ko nun. Hindi agad ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Isinama ko siya sa bahay namin nang biglang mag-ring yung telepono. So sinagot ko at yung kasambahay naman ng lola ko ang tumawag. Hinahanap ang nanay ko. Ang sabi ko lang wala pa si mama, nasa office pa. At doon na nga ibinalita nito sa amin na namatay na daw yung isa ko pang lola, si Lola Luz. Pagbaba ko ng phone, sabi ng tita ko, baka si lola ko daw yon, yung nagbukas ng pinto. Nagpapaalam lang daw, kaya pumasok sa amin. Nagkatinginan kaming dalawa. At dahil nga mas duwag pa sa akin yung tita ko, bigla na siyang kumaripas palabas ng bahay namin. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala at hindi ako nakagalaw. Pero dahil wala akong choice, kumilos na lang ako. Yan na yung last na nakareceive ako ng tawag na may nagbalita sa akin na may namatay na kapamilya namin. At hindi na rin ako nakipagtelebabad ng madaling araw. Dagdag ko na lang din po. Same room sa bahay namin. But this time, nagtatrabaho na ako. Sa sobrang kapaguran ko,
Dahil graveyard shift ako noon sa isang call center, napasarap ako ng tulog kasi day off ko. Bihirang lumalim ang tulog ko, pero nagulantang ako dahil may marahang kumalabit sa akin mula sa ilalim ng hairline ko hanggang sa medyo taas ng likod ko. Sa sobrang takot ko noon, dahil ako lang mag-isa sa kwartong yun sa taas, hindi na ako tumayo. Hindi ko na rin sinubukan pang lingunin para makita kung sino o kung ano yun. Pinilit ko na lang ulit na makatulog. Wala akong pinagkwentuhan nun. Hanggang ngayon, walang nakakaalam ng experience ko na yon. Magandang gabi, Kira. Ako nga pala si Zach. Halos gabi-gabi kaming mag-asawa na nakikinig ng horror stories. Share ko lang sa inyo yung mga naranasan namin sa bahay namin sa Quezon City. Minsan kasi, nagtanong yung kapitbahay namin kung bakit daw yung lola namin ay gabi-gabing tumatambay sa terrace namin. Nagtaka naman ako. Sabi ko, wala naman yung lola namin sa bahay. Nasa Maynila. Hindi pa siya bumibisita sa amin. Matagal na. Tapos nakita kong bigla siyang namutla. Eto naman sa asawa ko. Madalas siyang bangungutin sa kwarto namin. At sa pagdilat ng mga mata niya, may nakikita daw siyang matanda na laging nakaharap sa mukha niya. As in talagang nakatutok sa mukha niya, nakatingin. Dahil doon, hindi na siya nakakatulog sa gabi. Hinihintay niyang sumikat ang araw bago makatulog. Natatakot daw siya na baka maulit na naman. Nasa ibang bansa kasi ako noon, kaya halos siya lang palagi ang naiiwan sa bahay. Lumipas pa ang ilang taon. Ang pagkakatanda ko, 2007. Nagbakasyon ako sa Pilipinas. Siyempre, shopping konti. Doon ko nakita yung Nokia 5310. Binili ko siya pati SIM para may magamit habang nagbabakasyon. So ito na, umakyat na kami sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit inilagay ko sa aparador yung cellphone. Pinatay ko na yung ilaw ng kwarto. Kwentuhan kami ng konti ni Mrs. Maya-maya, bigla na lang tumunog yung cellphone. Yung tunog na parang may pumindot ng keypad. Napatingin ako sa aparador. Nakita ko pang umilaw yung cellphone. Di tumayo ako para kunin yung cellphone. Pagkakita ko, may nakatype na number. 89. Hindi ko yun naintindihan nung una. Tapos, hindi ko rin alam kung bakit ko biglang binilang yung letters. Ang kinalabasan ay yung salitang Hi. 89. Bigla kong naibato yung cellphone dahil sa takot na rin siguro. Palagay ko, yun din yung matandang nagpaparamdam sa bahay namin. Winelcome lang siguro ko. Nakita na rin pala ng anak ko yung matandang yon nung bata pa siya, sa taas daw ng hagdan namin. Bigla na lang siyang sumigaw at umiyak. Sabi niya, meron daw matandang babae sa taas ng hagdan namin. Yun lang po muna sa ngayon. Meron din pala akong kakaibang karanasan dito sa ibang bansa, pero maikli lang siya. Pero para sa next time na siguro, Boss Kira. Magandang gabi and more power sa channel mo. God bless po.
Hello Sir Kira. Maikli lang po itong isi-share kong kwento. Ito po ay karanasan namin ng isa kong kaibigan noong high school ako. I think third year high school ako nito. Tapos first time naming magkaroon ng landline. Kaya nung magkaroon kami, naging instant phone pal kami ng best friend ko. Kung ano-ano lang pinag-uusapan namin. Kaya kahit nakikinig ang parents ko nun sa isang extension phone namin, okay lang. Yes po, third year high school na ako nun. Pero wala pa ako o kaming magkakapatid na privacy. Ganon sila kahigpit. Kapag may tatawag sa akin o sa kahit kanino sa mga kapatid ko, walang patid, nakikinig talaga sila. Kaya kinausap ko din yung BFF ko nun sa mga bagay na hindi namin pwedeng pag-usapan sa phone dahil nakikinig nga ang parents ko. Kaya din hindi ako close sa parents ko nun dahil ganyan sila noon. Fast forward po. May oras kami ng bestie ko bago kami pwedeng mag-call. Kasi syempre, kailangan ko munang unahin yung mga gawain ko sa bahay bago makipagtsikahan dahil mapapagalitan ako. Usually, 4 PM yon. Nakatapos na din ako ng assignment ko noon at nakapagpahinga na din ako. Naghihintay na lang ako ng tawag niya. Hindi din naman nagtagal. Nag-ring na rin yung telephone namin. Nakita ko pang sumilip si mama mula sa kwarto nila. Pero kunwari hindi ko napansin. Hindi ko na pinagtagal yung ring. Sinagot ko na yun agad. Wala na din kumustahan yun. Diretso agad tanong ng tungkol sa assignment. Ganoon naman kasi kami palagi. Pero nung time na yon, hindi siya kaagad sumagot. Kaya paulit-ulit akong nag-hello. Unang beses yun nangyari. Kaya medyo nagpanik ako. Nagdadalawang isip ako kung ibababa ko na ba yung call. Tapos maghintay na lang ulit ng panibagong tawag. Hindi ko kasi alam yung phone number niya dahil hindi din niya alam kung anong phone number nila. Kaya talagang hindi ako makaka-call back. Ilang minuto din ata ang itinagal nun bago nag-ring ulit yung telepono pagkababa ko. At nung nag-ring nga, nag-hello muna ako. Narinig ko din naman agad yung boses niya. Tinanong niya agad ako kung sino yung sumagot. Sabi ko lang, baka nasagot ni mama since nakita ko nga siyang sumilip mula sa kwarto nila. Pero kako, wala naman akong nadinig na boses nung masagot ko na yung phone. Tas yun nga, sabi niya, nadidinig daw niya ako kanina. Pati yung paulit-ulit ko na hello hanggang sa bago ko ibaba. Nag-change topic na ako agad kasi napansin ko na bitin yung sasabihin niya nun. Nadidinig yun din naman ata yung ganun, Sir Kira, no? Yung parang bigla na lang natigil sa pagsasalita kahit hindi pa talaga siya tapos sa sasabihin niya. Pag ganun kasi, sa school niya na sinasabi sa akin yung kung ano man ang hindi namin pwedeng pag-usapan sa phone. So, change topic kami. Tungkol lang usually sa subjects namin and assignments. Nagkukumparahan kami ng sagot. Tapos pag magkaiba, yun yung pinag-uusapan namin na bakit ganon yung sagot niya at sagot ko. Ganyan palagi yung topic namin sa una. Hinihintay namin na magsawa yung nanay ko sa pakikinig sa amin bago kami mag-change topic ulit. Pero yun nga, nung time na yon, sa buong oras ng pag-uusap namin, hindi talaga nawala sa extension phone si mama. Just in case, Sir Kira, na may hindi nakakaalam. Malalaman niyo pong may nakikinig sa inyo sa extension phone doon pa lang sa pag-angat ng telepono. Tapos mas maingay o mas mahangin po kasi kapag ganon. At mas dinig din ang hininga nung nakikinig mula sa extension phone. Hindi ko alam kung gaano kami katagal magkausap nun. Pero marami-rami din kaming napag-usapan dahil madami din ang assignment namin nung araw na yon. Pero ayun nga, unfortunately,
Hindi nawala sa pakikinig sa kabilang phone si Mama. Magpapaalam na nga sana ako nun dahil naisa-isa na namin lahat ng assignments namin. Tsaka nangangati lang din akong itanong yung hindi niya masabi nung umpisa. Tapos mula sa labas, sumigaw yung kuya ko na nandyan na daw sila Mama. Natural, bigla akong natakot na mapagalitan. Mabilis kaming nagpaalam ng best friend ko at nauna na din akong magbaba ng telepono. Sinalubong ko sila Mama at Papa at tumulong sa mga dala nilang grocery. Nung mailagay na namin lahat sa lamesa sa kusina, yung mga pinamili nila, dun palang parang nag-sink in sa akin na sa buong pag-uusap namin ng best friend ko, wala naman palang Mama na nakikinig sa extension phone. Kaya doon na ako kinabahan talaga. Kasi sigurado akong si Mama yung sumilip sa akin mula sa kwarto kanina. Hindi lang yun. Nagbukas sara din kasi yung pinto ng kwarto nila. Kaya sure talaga ako. Tapos isa pa, yung dalawa kong kuya nakikipaglaro sa labas kasama yung mga pinsan namin. Meaning nung time na yon, ako lang din talagang mag-isa sa bahay. Kaya sino yung nakikinig sa extension phone nila Mama sa kwarto? Kinabukasan nun, atat na atat akong pumasok sa school. Kasi gusto ko agad ikwento sa best friend ko yung nangyari nung araw na yon. At ayun nga, sabi din niya, nagtataka nga daw siya sa paalam ko na dumating na sila Mama. Nagmamadali daw ako kaya hindi niya na naitanong. Tapos isa pa nga daw yun. Yung unang tawag niya, akala namin si Mama ang unang nakasagot. Nung ibaba ko na daw kasi yung linya ko, nadinig niya sa kabilang linya yung malakas na hininga mula doon. Yung parang naiinis daw. Kaya nagdalawang isip din daw siya nun kung tatawag pa daw ba siya o hindi na. Kasi parang wala daw sa mood si Mama o baka nga naiinis. Tumawag lang daw siya nun kasi alam niyang naghihintay ako ng tawag niya. Natulala na lang ako nun at napapaisip. Buong araw yata yun lang yung topic namin kada mag-uusap kami nung araw na yon. Tapos ayun, naka-move on din naman kami agad. Kinabukasan, iba na ang topic namin. Pero napag-uusapan pa din yon kapag bigla na lang naaalala. Hindi ko din kasi yun na-open sa parents ko kasi baka kung ano-ano pang sabihin at mauwi lang sa mapagalitan ako. Kaya sinarili ko na lang. Hanggang dito na lang Sir Kira. Sana po makasama ito sa susunod yung upload sa Spotify. Thank you po and God bless. Naniniwala ba kayo sa mga elementong mapaglaro sa bahay natin? Tipong alam mo naman kung saan mo inilagay o inilapag yung gamit mo, pero nung kukunin o gagamitin mo na, biglang wala. Hindi mo na makita. Tungkol po dyan ang ibabahagi kong kwento sa inyo mga kirara at sa iyo Boss Kira. Ako nga po pala si Atoy ng San Carlos. Kakapakinig ko ng mga horror stories sa YouTube, ginanahan din tuloy akong magkwento ng sarili kong karanasan. Hindi naman ito gaanong nakakatakot. Actually, hindi talaga nakakatakot pero mahiwaga at nakakainis din kasi ang kwento na to. Bale nangyari to noong kabataan ko pa, mga 14 o 15. At grabing kahihiyan yung inabot ko noon dahil sa bintang na wala namang katotohanan. Namasukan ako noon bilang boy sa isang may kayang pamilya sa lugar namin sa San Carlos.
Hindi naman sila kayamanan, pero nakakaangat sila sa mas nakararami sa amin. Ang trabaho ko doon all-around boy. Lahat ng gawaing bahay maliban sa paglalaba at pagluluto at kung anong iutos nila, yon ang trabaho ko. Kasama ko doon yung matagal na rin nilang kasambahay na bakla. Doon na tumanda sa kanila. Tawagin na lang natin siyang Mamita. Siya yung pinaka-mayordomo ko doon. Lahat ng mga gawain niya noon, ipinasa niya sa akin. Nung mga panahon na yon, ang nauuso pa lang na cellphone yung mga dekipad. Glory days ng Nokia. Pagsweldo namin noon, bumili si Mamita ng cellphone niya. Nokia 3210. Mahal pa yun noon kaya matagal-tagal din daw niya yung pinag-ipunan. Brand new Noon, dun sa amin, kapag may cellphone ka o kapag marunong kang gumamit ng cellphone, isa ka ng intelektual na tao. Oo, seryoso yan, Sir Kira. Lalo na't di pa naman lahat nakakaatikha ng cellphone. So yun nga, since bago pa lang na nagka-cellphone si Mamita at hindi niya pa kabisadong gamitin yon, ako pa ang nagtuturo sa kanya. Paano mag-text, paano mag-set ng ringtone, ng alarm, etc. Ayaw pa nga niyang maniwala na marunong ako kasi nabibilang ang pamilya namin sa mga dukha sa lipunan. Tapos sa medyo bukid-bukid pa kami nakatira nun. Siya, nakakasama niya araw-araw, may mga cellphone na talaga. Ako naman, kaya lang ako natuto, dahil sa mama ko. May cellphone siya nun, 3310. Kahit kapos pinilit ni Papa na maibili si Mama ng cellphone. Kahit second hand lang. Yung sa mga Muslim, yon. Nag-aahente kasi nun si Mama sa Crown Asia. Para siyang kamelya at si Villarde ang may hawak. So yun nga, hanggang sa unti-unti nang matuto si Mamita. Nagdamot na rin siya nun. Di niya na ako pinapalaro ng snake sa cellphone niya. Kaya kapag may di siya alam, di ko na rin siya tinuturuan. Hanggang sa yung ganong asaran namin, di ko alam, siniseryoso pala niya. Meron na pala siyang hinanakit o totoong sama ng loob sa akin. Umabot pa yun sa point na hindi niya ako kinikibo. Totoo talaga. Alam mo yun, nagugulat pa ako nun kasi hindi niya talaga ako pinapansin. Nagsorry pa ako nun Sabi ko binibiro ko lang naman siya. Mukha tuloy akong naghahabol sa kanya. Malamang enjoy na enjoy si bakla nung time na yon. So di hinayaan ko na lang. Lumipas ang ilang araw o linggo. Eto na. Grabe ang pagkakataon nga naman talaga. Galing ako nito sa amin, sa bahay. Nagbigay ako ng panggastos kay Mama. Sumaglit lang ako nun. Pagbalik ko sa bahay ng mga amo ko, nagkakagulo sila. Pagpasok ko ng pinto, lahat sila nabaling ang tingin sa akin. Sinugod agad ako ni bakla. Marahas niya akong kinapkapan. Akala ko nga nun nanananching lang siya Kasi ultimong kasingit-singitan ko, kinapkapan niya. Nung time na yon, di pa ako naliligo. Kaya medyo nahiya din naman ako. Nung nahawakan niya na si Manoy ko, dun na ako umalma. Tinulak ko talaga siya. Tinanong ko kung anong problema niya at kung anong meron. Sabi lang niya sa akin, kunwari ka pa, ilabas mo na. Magnanakaw ka, inggitero. Nanginginig-nginig pa yung boses niya niyan. Lalo kong naguluhan. Ano ba talaga kakong nangyari? Tapos sinabi sa akin ni Ate Jess, amo kong babae, na nawawala daw pala yung cellphone ni Mamita. Hinanap na daw nila sa buong bahay pero wala daw talaga. Hindi nila makita. Kinabahan agad ako noon kasi alam ko sa sarili ko na wala namang ibang pagbibintangan kundi ako lang din talaga.
Bago lang ako sa kanila. Ako ang pinakawalang pera at ang palaging nangihiram ng cellphone ni Mamita. Tapos, kagagaling ko nga lang sa labas. Kahit di naisipin, sa akin nakaturo ang lahat ng pwedeng signs na ako nga ang kumuha. Kahit anong pagtangging gawin ko nun, naghubot-hubad pa ako sa harap nilang lahat pero si Mamita, parang walang pake. Di talaga naniniwala. Gigil na gigil siya sa akin. Ako lang talaga ang mainit na pinagbibintangan niya. Idinidiin niyang kinuha ko raw talaga. Kasi nga naiinggit daw ako. Malamang daw na iniuwi ko sa bahay namin, kaya daw lumabas ako. Kunin ko daw at isoli ko na lang kung ayaw kong mapapulis. Lah, grabe. Pulis agad? Pero sa isip ko nun, kahit magpapulis sila, wala silang mapipiga sa akin. Kasi wala naman talaga akong kinukuha. Wala sa akin yung cellphone ni bakla. Pero aminado akong sobra akong kinakabahan ng mga oras na yon. Takot ako. Pero sila Ate Jess at si Boss Rino, amo kong lalaki, pati yung mga anak nila at iba pa namin mga kasama dun sa bahay, hindi ko nararamdaman na pinagbibintangan nila ako. Si Mamita lang talaga yung mainit sa akin. Tapos biglang nagsalita si Boss Rino. Tama na yan. Lalabas din yun, Mamita. Antayin mo na lang. Baka hiniram lang. Baka napaglaruan lang ng kasama natin. Ikaw naman, para kang bago ng bago lang eh. Oo nga, Mamita. Relax ka lang. Lalabas din yun. Baka mamaya o bukas, andyan na ulit yung cellphone mo. Relax lang. Hindi naman kukunin ni Atoy yun, ano ka ba? Sabi pa ni Ate Jess. Inakbayan ako ni Boss Rino. Parang kinokomfort ako. Kasi paiyak na talaga ako nun. Inakay niya ako sa labas. Tapos inutusan niya na lang akong bumili ng lomi at pizza sa palengke para daw makapagpahangin ako, makapagpalamig ng ulo. At gano'n na nga ang ginawa ko. Pagdating ko, gabi na nun. Kalmado na ang lahat. Si Mamita may patawa-tawa pa. Sa labas pa lang nadidinig ko na yung halakhak niya. So habang kumakain kaming lahat sa sala, nagsorry naman si Mamita. Lumabas na raw pala yung cellphone niya. Kung saan niya naaalalang inilagay niya, doon niya lang din talaga nakita. Doon nila kinuwento sa akin na meron daw pala talagang mapaglaro sa bahay nila. Mga duwende daw yon, sabi ni Nanay Ella, nanay nila Boss Rino. Mahilig daw talaga itong manghiram o magtago ng mga gamit na mahalaga. Isinosolid din naman daw agad. Pero minsan, tumatagal din ng ilang araw bago ilabas. Yung pinakamalala daw na kaso ng panghihiram ng mga ito, yung perang pantubos sana ng isinanlang wedding ring ni Nanay Ella. Tandang-tanda daw ni Boss Rino noon na sa loob lang ng aparador nila yun itinago. Nung araw na yun, halos baliktarin na raw nila yung aparador, wala talaga ito doon. Nataranta silang lahat nun kasi ilang araw na lang, mareremata na yung singsing. Naisipan nila na baka nalooban sila nun. Pero nung magsalita daw si Lola Ella na ilabas na yung pera dahil kailangan na nila yon, kinabukasan lang daw nun ng umagang-umaga. Pagtingin nila, naandun na ulit sa aparador yung pera. Bukod doon, yung ibang mga pagtatago naman daw mga common na lang din. Remote ng TV, mga suklay, susi, mga ganon. Eto pa, dagdag na kwento ni Nanay Ella. Sabi niya, may tikbalang din daw doon sa kanila. Doon daw nakatira sa malaking puno ng apple mango.
Yung mangga na kulay pula, tapos lasang gamot. Andun yun sa harap ng bakuran nila at totoo ngang malaki yun. Isang araw daw, bigla na lang nawala si Nanay Ella. Hindi nila makita kahit saan sa bahay. Hinanap din nila sa mga kalapit bahay, pero wala talaga ito. Nung time na yon, medyo nag-uumpisa ng mag-ulyanin si Nanay Ella. Kaya kinabahan sila nung hindi nila ito makita. Hanggang sa may isang tricycle daw ang nag-uwi na lang nito sa kanila. Nakita daw na parang wala ito sa sarili na naglalakad sa gilid ng daan, patawid ng highway. Buti na lang at kakilala yung nakakita, kaya napigilan sa pagtawid at inihatid na nga. Nung parang nasa wisyo na daw si Nanay Ella, nagkwento na ito na natikba lang daw siya. Habang nagwawalis daw siya sa labas, bigla na lang siyang may narinig na malambing na boses ng isang lalaki na inuutusan siyang lumabas at maglakad. Hanggang sa ayun na nga, patawid na raw siya ng highway. Para daw siyang nahipnotismo nito, kaya sumusunod na lang din siya sa mga inuutos ng boses. Hanggang sa ayun na nga, biglang may bumahati sa kanya at tinatanong kung saan siya pupunta. Nung matauhan na, nagulat na lang din si Nanay Ella kung bakit siya nandoon. So yun lang ang kwento ko, Sir Kira. Sana mapasama. Hindi rin nga pala ako nagtagal sa kanila kasi hindi ko na natagalan si Mamita. Parang naligayahan kasi nung mahawakan ng manoy ko eh. Ilang beses akong sinubukang manyakin ng baklang yun. Kaya umalis na lang din ako. Sayang nga eh. Mabait pa naman sana yung mga amo ko doon. Hanggang sa muli po. God bless.